Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Philemon, chapter 1, verse 6. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Now, kung babasahin niyo po yan sa Amplified Bible, ang binabanggit po dyan ay yung tinatawag na precise knowledge of every good thing that is ours in Christ Jesus. Napakaganda po nun, na meron pala tayong tinanggap na mga mabubuting bagay at yung ating pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus yan ay may kabutihang dulot sa atin. Kaya dapat alam natin yon, Ngayon, kadalasan po sa ating isipan nakakarinig po tayo ng dalawang tinig. Yung isang tinig ang nagsasabi na walang mangyayaring maganda sa buhay mo. At minsan po naririnig ninyo yung hanggang diyan ka na lang, wala kang mararating. Paminsan-minsan naman may maririnig kang tinig na para bagang sinasabing hindi para sa iyo yung mga bagay na yan. Tanggapin mo na lang kung ano ang nangyayari sa buhay mo, huwag ka nang umasa. So, sounds familiar, kadalasan din naririnig natin yan sa mga bibig ng mga taong malapit sa atin. So, discouragement po yan. Kasi si Satanas, nais niya na sa buhay na ito wala tayong marating. Nais niya na tayo ay alipin palagi ng pagkabigo, kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Pero alam niyo po, may isang tinig pa tayong naririnig na madalas. At yung tinig na yan ay katulad po nung sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Mark chapter 9, verse 23. Everything is possible for him who believes. So dito maririnig ninyo na ang Diyos, challenge tayo palagi na manampalataya. Nasa sa atin na lang kung ano yung ating papakinggan. Kaya mga kapatid, mahalaga kung ano yung pagkaunawa natin ng ating relasyon o ugnayan sa Panginoong Hesus kasi yan ang magbibigay sa atin ng tunay na magandang buhay. Ako po'y naniniwala na yung sinasabi rito may kabutihang dulot yung ating pakikipag-isa kay Kristo Hesus, pwedeng maranasan yan ng lahat ng believers. So saan tayo mag-uumpisa? Kung naalala nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.